Ito na yung high priestly prayer ni Jesus the past few days. It has been very spiritual, no? Yung panalangin niya. Nagtatapos at pagkatapos nito, ipagkakanununan na siya ni Judas, will betray him at ibibenta na siya. So, ito yung the past few days have all been about this. His last words, that we may be one as you are one. The importance of being one. It is almost impossible for us to be one, no? Kasi iba-iba no? Parang yung katawan natin, iba-ibang functions, but we are one. It is one, no? We are all different, but we are one. Especially one in the Spirit. Yung loob, pareho lang. Pero yung iba, sa labas, iba-iba. Iba-iba itsura, iba-iba yung fingerprint natin. We are unique. But in the Spirit, we are one. We are all one. May we strengthen our unity by being one in the Spirit inside. No? And we thank God today for that beautiful reminder of how it is to be one. One in unity sa loob. Kahit na iba yung religion mo, iba yung orientation mo, iba yung kultura mo, iba yung status, whatever it is, we are still one inside. Iisa lang tayo at salamat sa Diyos. Hindi lang nga sa kapwa no? Hindi lang with humanity, pati yung hayop, pati yung mga bagay-bagay na yan, living or unliving, we are all creatures. Lahat tayo, creatures by God, no? Made by the Creator, journeying back to Him. No? We are all one. Lahat tayo, nilikha lang tayo ng Diyos. Kung sino ka man, kung ano ka man, lahat tayo, iisa lang ang Espiritu ng Diyos na bawat isa sa atin. And we thank God today on the feast of Saint Boniface, San Bonifacio. Si Saint Boniface, isang obispo at isang martir, kaya tayo nakapula. Siya ay naglingkod sa Germany. No? Ang kanyang larawan, kasi malalaman natin ano yung, pag may hawak siya na palakol, si Saint Boniface yan. No? Bakit siya may hawak na palakol? Yung mga tao sa Germany, may sinasamba isang puno. Nagsasamba sila doon, mga idolo nila. Pinutol niya yung puno. Sabi niya, kung Diyos yan, siguro tatamaan ako ng kidlat habang pinuputol ko itong punong to, di ba? So pinutol niya, sabi niya, buti mo, wala naman nangyari sa akin. Kung Diyos yan, siguro may nangyari na sa akin, di ba? Kaya hindi naman sa Diyos. So, marami nagalit at marami rin sumampalataya sa ating Panginoon Diyos. No? Dahil sa tapang ng loob niya. Kasi nung ginagawa yun, pwede siyang patayin sa mga sumasamba sa punong iyan. Ano? But he bravely wanted to liberate the people from false idols. No? But we too have many, many false idols. Ang dami-dami natin superstitious belief. Yung mga feng shui, bawal yan. Naku, sa mga patay, naku, ang daming bawal. Example, pagpatay ba, yung rosaryo na hawak-hawak ng ating minamahal, pinuputol ba? Puputulin ba natin? Hindi. Yung rosaryo na gamit-gamit nating buong buhay, no? Lagi natin dinadasal, no? Ginagamit araw-araw. Kumakapit tayo sa pagmamahal ng Diyos. Araw-araw. Pero sa huling sandali, puputulin. Habang pabalik ka sa Ama, buo yan. Pag nakalibing ka, kasi may pamahiin. Wala namang mawawala kung putulin. Ginamit mo, buong buhay yan. Ngayon puputulin, pabalik ka sa langit. Kasi, dahil sa false gods. Pero pag pinutol nyo yan, pag hindi kayo pumayag, mag-aaway ang pamilya. Naku, hindi. Hanggang sa libingan, mag-aaway kayo. Kasi pagpipilitan nila, dapat. At sa patay, di ba, pag nasa puninarya, napakaraming pamahiin. Naku, bawal maghatid. Bawal nito, maraming bawal. Ang maganda lang, hindi totoo yun pero maganda lang, bawal mag-uwi ng pagkain. Buti na lang. Kasi ang daming take home, di ba? Kasi ang daming handa, di ba? Buti na lang. Pero pati yun, pamahiin lang. Pero, buti nga, di ba?
Ako laging pinapauwian ako ng pagkain eh. Di siguro wala masama na nangyari. Pinapa-take home, di ba? Pagkatapos ng misa, nagmamadali ka, binibigyan ka ng sandwich. Di dapat, malas yun, di ba? Kung manonood tayo doon, di ba? Pero hindi naman totoo yun. Pero ganyan pa man din, napakarami natin pamahiin. Napakarami natin mga fungsoy. These are false gods. God is in charge. Magtiwala tayo sa Diyos. Siya ang magpapalaya sa atin. No? Huwag tayo maniwala sa mga duwende at kapre. No? Pag ikaw ay nasa daan, di ba? Tabi-tabi po. Di ba? Tabi-tabi po. Naku, ako lagi ako nasa gubat. No? Lagi ako nasa gubat. Ni minsan naman, hindi naman ako nagtabi-tabi po. Hindi naman, di ba? Kaminsan pag naabutan ka pa, mapapaihi ka sa gitna ng gubat, di ba? Pinipili ko yung... Wala naman. Wala naman. Kasi kung maniwala ka na may kapre dyan at may duwende dyan, naniniwala ka eh. Talaga magkaka-epekto yun sa iyo. Kung maniwala ka. Pero hindi naman. Pag sinabi ko, alam mo, sa pinto, sa likod niyan, may multo. Papasok ka pa lang, tumatayo na yung balahibo mo. Oo nga, no? Talaga makakita ka ng multo kasi naniwala ka. Kaya kung anong pinaniwalaan mo, maniniwala ka. Maepektuhan ka niyan. Pero hindi naman eh. It is what you believe in. We believe in the Spirit of God, more powerful than all the spirits. As we prepare for the Pentecost, we thank God for this reminder of the Spirit of God that will make us one. At hindi tayo pinag-aaway-away. Ang salitang demonyo, dinidivide. Yung espiritu natin, hinahati. Mismo yung salita niya is to divide. So we thank God for the Spirit of God to make us one. And today, 59 years ago, pakitayo lang, itong dalawang ito, kinasal dito sa araw na ito, 59 years ago. Next year, Diamond Jubilee na ni Henry at ni Lina Divina. No? Tumira sila dito. Sabi ko, okay ba kayo magpatotoo? Tatayo kayo at magsasariwa kayo ng iyong pangako sa kasal ngayon. Pakilapit lang dito. Hindi to kasama sa homily, pero this is giving witness di ba? Baliktad. Kayo humarap doon para makita yung mukha nyo. Sa araw na ito, after 59 years, no? Ikaw ba, Lina, sinasariwa mo ba yung iyong pagmamahal kay Henry for better, for worse, for sickness or goodness, till death do you part? Yes, Father. Henry, after 59 glorious years, also suffering years, no? After 59 years, ikaw ba nangangako ngayon ang iyong pagsasaliwa ng iyong pagmamahal kay Lina for better, for worse, for sickness or goodness, till death do you part? Opo, Father. And by the power given to me, I will renew your vows of love in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Palapakan natin ang bagong kasal. Pwede niya halikan ng iyong minamahal. Sige, salamat. Thank you very much, di ba? Pag 59 years na ang paghalik dito na, dito. Di ba? Wala nang lips to lips nila. Hindi na uso ang lips to lips, di ba? Salamat sa Diyos. Hallelujah. Hallelujah.